putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... Tapos here you are, nakahanap kayong promotion, naghihintay. Putang ina. Dapat kayo, ang iniisip nyo, AFP, kung paano matitigil ito. Simple, doon kayo sa tama. Panoorin muna po natin ito para sa kaalaman po ng karamihan ng ating mga kababayan. Napaka-importanting video po nito. Ate, yung cellphone mo, bayad ka muna. Kanina ka pa po eh. Saan ka pa baba? Puro cellphone. Bakit tabi po yung cellphone nyo? Wala naman nagsipa ako eh. Ay, mababa na ako kayo. Di pa kayo nagbabayad eh. Bakit ako kuya? Nagbayad, wala pa po. Pagsakay. Bakit ako kuya, Beche? Cellphone mo ate, bakit tabi? Ako yan, napitagpagaling ko. Mga kuya, bakit ako kuya? Kuya! Nakulatag pa lang naman namin ko eh! Parang kaderte-derte pa nila sa jeep! Kuya, nilatag pa lang naman namin ko. Ba't kaya mamamagalitan? Ate! Mga kababayan, kapag nakasakay kayo sa jeep, huwag kayong pa-cellphone. Napakaganda po ng binibitawang salita po ng mamang driver. Siyempre natatakot din siya na baka siya ang mapagbalingan nung snatcher, di ba? Kaya idinaan po niya sa diskarte. Kaya lang, ang ating kababayan, yung babae, ay hindi po siya nakinig dito sa mamang driver. Opo. Kaya ganyan din tayo mga kababayan, mga kareaksyon. Pag hindi tayo nakinig kay Congressman Ungab, kapag hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte, ay magagaya po tayo sa babaeng yan. Madudukutan po tayo ng gobyernong ito. Oo, mabubudol tayo. Panoorin natin ulit at paano po natin may apply sa ating buhay at sa ating pagsakay sa jeep, sa pagboboto, sa pagdidesisyon sa ating buhay. Tignan po natin yung mga warning sign na yun po. Tignan po natin yung mga warning sign na yun po. Titignan natin yung warning and sign. So yun, mga warning kasi baka pabala yan na ito yung pwedeng mangyayari. At ito kagaya nga dito, no? So kung titignan natin yung nangyayari ngayon sa ating bansa, yung pondo natin na 6.25 trillion, ayun, tingnan nyo. At harap-harapan na itong pangdudulbo ng administrasyong ito dito sa ating bayan. At ay usapan pag-usapan natin yung warning and sign. So ano bang warning and sign ng pag-upo nito ni Dulbo King? Ito po yung warning and sign. Unang executive order ni Dulbo King ay ang pag-abolish ng PECC, yung Presidential Anti-Commission. Yung PECC, siya yung mag-iimbestiga sa mga ng gobyerno, mga tiwali, no? Corruption. Yun yung pumasok siya, yun yung kauna-unahang executive order ni Dulbo King. Yan, isang sign na po yan. Kaya kung makita natin ito, sa kaban ng bayan. Itong PECC, ito po yung ito po yung PECC, Presidential Anti-Corruption Commission. So, PECC was an anti-corruption government agency of the Philippines which existed during the administration of President Rodrigo Duterte. Yan, sa panahon ni President Duterte ito, nabuo itong PECC. President Rodrigo Duterte created the Presidential Anti-Corruption Commission, PECC, through Executive Order Number 43, which was signed in October 4, 2007. This was a response to Ombudsman Conchita Carpio Morales and her deputies, Melchor Arthur Carandang and Rodolfo L. Mann, pursuing a fact-finding investigation on Duterte's alleged ito po yung ginagawa nila dito sa PECC. At yun na pag-umpisa pa lang ni Dulbo King, abolish agad. Kaya ngayon, enjoy to the world sila. Sir, Mr. President,
Sorry, in a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? No. Why should I do that? Okay na niya na. Talagang malaking no. No. Why should I do that? Yan po ang sagot ni Dul Booking, no? Pagdating sa hair follicle test. So, alam niyo na kung bakit. Ha? Kung ikaw ba ay tiwalang-tiwala sa sarili mo, na ikaw ay walang ano, sasabihin mo bang no? Logic. Kung tiwalang-tiwala ka sa sarili mo, ano, no problem. I will go. Pero ito si Dul Booking, anong sabi? No. Why should I do that? No. Oh, pero, Dul Booking, may tanong ako sa iyo. Ito, natin to, walang ibang nakarinig itong tanong ko sa iyo. Ito tanong ko sa iyo. Ano, naniniwala ka ba sa mga pinagsasabi mo? No. No. Why should I? Ulitin ko. Ganon. Ulitin ko yung tanong. Naniniwala ka ba sa mga pinagsasabi mo? No. No. Why should I? Ano? Diba? Naniniwala ka ba sa mga survey ngayon na pinapakita ng PCO? No. No. Why should I? Parehas tayo. Kami rin hindi naniniwala. Kaya pinagtawanan nga eh. Kita niyo. Kahit siya hindi siya naniniwala. Alam mo, if I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Alam mo, pag nagkurdita ito, patayan lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang ayaw ng sundalo, bihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Ibigay na ninyo sa mga sundalo sana yan. Bakit pa ninyo